So, ang title ng i-share ko sa inyo ay Pinagpala dahil na kay Kristo. Malimit nating marinig ang lumang tipan, bagong tipan. Ay, hindi naman natin alam, ano kayang tipan? So, sa English ay Old Covenant, New Covenant. Ano ba ito? Ano ba mga ito? Ang covenant, ang tipan, ito ay mga kasunduan. Ito'y kasunduan ng Diyos at ng tao. Magkaiba sila. Kaya nga luma at bago eh. Pag-uusapan muna natin ang Old Covenant para maunawaan natin yung bago. Ang Old Covenant ay kasunduan na kung susunod ng mga tao sa utos ng Diyos, sila ay pagpapalain o sila ay magkakaroon ng buhay. Actually, ito ang first nakasunduan na ginawa ng Diyos sa tao. First covenant. First tipan. Genesis 2:16 and 17. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Verse 17, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ito na ang utos. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kinain mo iyon ay mamamatay ka. So now, here is the covenant, kasunduan. May utos, may bunga, huwag kakainin, pag kinain, mamamatay. Ito yung if, then. Ang tawag dito ay covenant of works. Ito'y kasunduan ng mga gawa. Lagi may gagawin para mapagpala. Ito'y conditional. Buhay ang pangako kay Adan kung susunod siya sa Diyos. Life. At lahat ng nakapaloob sa buhay or sa life. Well, hindi natupad ng tao ang kasunduang ito. Hindi natupad ito ni Adan. Kasi nilinlang ng Ahas si Eve. Genesis 3 verse 4. Ngunit sinabi ng Ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Talaga naman. Well, to make the long story short, sinuwain ni Eva at Adan ang utos. Kumain sila ng bunga. Nilabag ang kasunduan. Ang parusa napakabigat. Kamatayan. Iniisip ko lang kasi hindi pa alam ni Adan at Eva kung ano ang kamatayan at saka kung ano ang kasama nitong sakit at karamdaman. Kaya siguro, light ang dating sa kanila ng utos, hindi nila alam ang katindi ng consequences. Ang kamatayan is something na hindi pa nila nakikita, hindi nila ito alam. Hindi pa ito nararanasan ni Adan. So ito ang nangyari. Nawala ang kanilang pure nature, napalitan ng sinful nature. Tingnan ninyo nangyari sa Genesis 3 verse 9 and 10. Ngunit, tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Ito'y matapos na magkasala si Adan. Verse 10, natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Tingnan ninyo na nandoon kaagad ang resulta ng kasalanan, fear and shame. Yan kasi lagi ang kasama ng kasalanan. Basta nagkasala, meron kang fear, nahihiya ka. First time itong naranasan ni Adan. Nararanasan na nila ang ibig sabihin ng kamatayan. Naputol ang fellowship ni Adan at Eva sa Diyos. Pinalayas na sila sa paraiso. Genesis 3:23 and 24. Kaya, pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Verse 24, pinalayas nga siya ng Diyos. Hiwalay na. Physically, spiritually, hiwalay na. At ang mga dating madadali kay Adan ay humirap na. Genesis 3:17 hanggang 19, dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa, sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. First time nakaranas si Adan na sila'y magbubungkal pa para kumain. Noong una, basta lamang nila kukuhanin ng pagkain, sapagkat ang lupa kusang ibinibigay ang lahat na kailangan ng mga tao. Verse 18, mga damo at tinik ang iyong aanihin.
halaman sa gubat ang iyong kakainin. Verse 19, sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil hiwalay sa Diyos ang tao, wala na ang source ng buhay. Wala na. At sa pagdaan ng panahon, padagdag ang kasamaan ng tao. Yung unang anak ni Adan at Eva, pangalan ni si Cain, dahil sa inggit, pinatay niya si Abel, ang kanyang kapatid. And Genesis 6 verse 5, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. From the situation na purong-puro, yung bang banal na banal, bigla na lamang lahat ng iniisip ay kasamaan. Yan ang nangyari kapag napahiwalay sa buhay, napahiwalay sa Panginoon. Tingnan ninyo, nagsimula lang sa isang utos, huwag kakainin ng bunga, pero dumami na ito. Sa Old Covenant, sa Old Testament, binilang nila ang utos, at ito'y 613. 613 ang utos sa Old Covenant. Pero lahat ng mga utos na ito, dala pa rin ang katangian ng Covenant of Works. Gusto kong huwag nyo kakalimutan yung Covenant of Works, kasunduan ng gawa. Ano ang katangian ng Covenant of Works? May reward kung susundin, may parusa kung susuwayin. May utos ang Diyos, pag tinupad mo, very good ka, may blessing ka. Pag sinuway mo, may sumpa. Pinilit ng mga tao na sundin ang mga batas. Ngunit sa 10 Commandments pa lamang ay palya na. Di na sila makasunod. Kaya puro parusa ang tinatanggap ng mga tao. Kaya ang Covenant of Works, sa halip na makapagdulot ng pagpapala, nagdulot lang ng pagdurusa sa mga tao. May mga nagtatanong ba't ka naman nilagyan pa doon ng puno na may bungang pinagbabawal? Sana nilagari na lamang ng Diyos yun at inalis na para wala ng kasalanan. Alam ninyo, yung puno ang nagsisimbolo ng choice. Gusto kasi ng Diyos na siya'y iibigin ng tao ng kusa. Kaya merong choice. Kapag walang choice, robot. Hindi makakapili. Para yang si Alexa. Kung ano lang sabihin. Kaya may puno doon, yun ang paraan para ma-express ang pag-ibig. Yung choice. Mahal mo ka talaga ako? Oo naman. Bakit parang hindi? Bakit? Bakit? Ang kinakausap mo yung isa. So meron choice. Mamili ka. Sino ka talaga? O di ikaw. So, na-express ang love kapag may choice. Yung puno, ang binigay noon ay choice. Na-express ng tao ang pag-ibig dahil may choice, dahil may puno. Kaya huwag mo asin yung puno. Hindi ka makakasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan kung walang choice. Ako ba'y mananalangin o magne-Netflix? Parang ganon. Ako ba'y sasamba o diretso na sa mall? Ako ba'y attend ng church o magsiswimming? Laging may choice. At laging may ipakita mo ang pag-ibig mo sa pipiliin mo. And praise God, nandito kayo. Pumili kayo at naramdaman ni Lord. Kung ang Covenant of Works ay nagdulot lamang ng pagdurusa sa mga tao, pero hindi ito inalis ng Diyos, nananatili pa rin ang Covenant of Works. Bakit? Hindi iwawalang bisa ng Diyos ang kasunduang siya ay pumasok doon. Hindi niya iwawalang bisa yon. Dahil siya'y Diyos, hindi niya babawin ang kanya sinabi. Ay, nasabi ko na yun, yun na yun. Batas na yun. At hindi rin naalisin ng Diyos ang batas dahil hindi nakatupad ng tao. He will not do that. Bakit? Dahil wala namang problema sa mga utos. Ang mga utos ay banal, matuwid at mabuti. Itong sabi ng Romans 7:12. Kaya nga, ang kautosan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Bakit mo aalisin ay banal? Ang problema ay ang sinful nature ng tao. Ang problema, napahiwalay ang tao sa Diyos. Nawalan siya ng connection sa life.
Kaya naman, merong kapangyarihang kumikilos sa tao na nais niya laging sumuway. Lagi. Lagyan mo ng utos, siya may susuway. This is the result of being separated from life. Pero kailangan matupad pa rin ng tao ang kasunduan. Pumasok ang tao sa kasunduan eh. Kailangan matupad ito ng tao. Pero sinong tao makakasunod sa batas? Sabi nga ng Romans 3:23, for everyone has sinned and falls short of the glorious standard. Wala naman talagang nakapasa lahat ay nagkasala. Taas ang kamay na hindi pa nagkakasala. O, tingnan ninyo, saan man ako magtanong, laging ako lamang. Hindi makasunod ang tao gamit ang sarili nilang lakas o ang kanilang willpower. May nagsabi sa akin, siguro 2 na o 3 na. Usually ito yung mga babagong nahi-inlove kay God. Sabi sa akin, wala na ho talaga sa akin ng kasalanan. Hindi na, kayang-kaya na ho. So, nangyari ko sabihin, huwag mag-ingat. Bakit? Meron kasing sinful nature ang tao. At kung ang gagamitin mo lamang sarili mong lakas, o yung iyong willpower na yan, wala akong kabilib-bilib. Kailangan mong Holy Spirit. Pero this is my point. Kailangan ng tao ng magliligtas sa kanila sa parusa. Kailangan na ng tao ng pangalawang Adan, kasi yung unang Adan ay bumagsak. Kailangan ng tao ng pangalawang Adan na magagawa ang hindi nagawa ng unang Adan. Kailangan nila ng tao makakasunod sa utos, makakatupad sa kasunduan, sa Old Covenant, sa Covenant of Works, na siya namang ibinigay ng Diyos. Matapos suwayin ni Adan ang unang kasunduan, gumawa ang Diyos ng padalawang pangako. Pangako ng pagtubos sa kanila. Wala itong condition. Sinabi ni God sa serpent o sa ahas, Genesis 3:15, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Meron na agad prophecy ng pagdating ni Jesus. A hint of the gospel. Nagkasala ang mga tao, prophesy agad ang Diyos. Yung lahi ng babae, ahas, lagi ng kaaway mo yan. Babasagin niya ng ulo mo. Pwede mong saktan ng kanyang paa, pero babasagin niya ang ulo mo. It's a prophecy ng pagdating ng Panginoong Yesus. At dumating nga ang tamang panahon. Si Jesus, the only Son of God, ay sinugo ng Diyos sa lupa. Jesus is the second Adam. Ang pangalawang Adan na magre-restore sa nasira o sa nawala. Kaya sabi ng 1 Corinthians 15:47, the first man was of the dust of the earth, the second man is of heaven. Ang unang Adan galing sa lupa, ang pangalawang Adan galing sa langit. Si Jesus yon. At tinupad ni Jesus ang unang kasunduan ng Diyos at ng tao na hindi natupad ni Adan. Matthew 5:17, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Wow! Here comes Jesus na nagkatawang tao. Sinasabi, hindi ako nandito para ipawalang bisa yung mga batas na yan kayo'y laging hindi ninyo nasusunod. Pumunta ako dito para tuparin ang bawat isa. Yung 613, tutupadin ko yun. Paano ito nagawa ni Jesus? Something na hindi natin nakaya, pero nagawa ni Jesus. Paano niya ito nagawa? Dahil 2 reasons. Una, ipinanganak si Jesus na walang kasalanan. Tayo kasi, lahi tayo ni Adan. Basta kasi nanggaling sa lahi ni Adan, natatransfer na ang sinful nature. Si Jesus, hindi siya lahi ni Adan. Ipinanganak siyang walang kasalanan.
Siya'y pinaglihi sa pamamagitan ng paglilim ng banal na espiritu kay Mary. Si Mary, isang berhen. Hindi pa nakakakilala ng lalaki. In a biblical sense. Matthew 1:20. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Of course, ito'y kay Mary lang, ha? Hindi na ito pwede ngayon. Matthew 1:21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ipinanganak si Jesus na walang kasalanan kasi hindi siya binhi ni Adan. Siya'y galing sa langit, galing siya sa banal na espiritu, kailangan lang niya ng daanan at si Maria yon para maging legitimate na tao si Jesus. Hindi namana ni Jesus ang sin nature ni Adan. Padalawang reason kung bakit nasunod ni Jesus lahat ng utos. Nabuhay si Jesus na walang kasalanan. 1 Peter 2:22. He committed no sin and no deceit was found on his mouth. Galing sa langit, pumunta ang isang Diyos sa lupa, nagkatawang tao, sinunod niya lahat ng utos. Sa wakas, natupad ng tao ang kasunduan niya sa Diyos sa ilalim ng Old Covenant. May nakasunod sa utos. Perfect. Kung lahat ay nagkasala, eto na, pumapasok na tayo, at namatay dahil sa kasalanan ni Adan, lahat naman ay naging matuwid at mabubuhay dahil sa ginawa ni Jesus. 1 Corinthians 15:22. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Okay. Alam natin kung paano dumaloy ang kasalanan ni Adan sa mga tao. Minana ito ng mga lahi ni Adan. Paano naman dadaloy ang righteousness o ang katuwiran ni Jesus sa atin? Dito papasok ang gospel. The gospel is the most wonderful message. Kinuha ni Jesus ang kasalanan ng mga tao at binayaran ng parusa noon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Pagkatatlong araw, siya'y nabuhay na maguli. Patunay na tinanggap ng Diyos ang sakripisyong naganap. Ibinigay ni Jesus ang katuwiran niya sa sinumang mananampalataya sa Kanya. That is the gospel. Wala nang ibang mensaheng gaganda pa dyan. Lahat ng mensahe galing dyan. Ay ano ga kung ikaw ay pagpalain, kung hindi mo naman tinanggap ang Panginoong Jesus? Ano ga kung ikaw ay yumaman? Ano ga kung ikaw ay gumaling? Kung hindi mo naman tinanggap ang Panginoong Jesus? This is the message. Kaya sabi ng Acts 16:31, noong tinanong sina Pablo kung paano maligtas, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at iyong sambahayan. Meron ditong verse na talagang nag-e-explain. Hindi ko na madagdagan dahil kumpleto na. Ito ang nangyari sa mga tao. Ito ang paraan para matanggap ang katuwiran ng Panginoong Yesus. Kung kay Adan lahat tayo nagkasala, nakuha natin ang sinful nature, nabawi ito ni Jesus. Natupad niya ang kasunduan. Kaya naman, paano may ibigay ni Jesus ang katuwirang iyon sa atin? Galatians 2:16. Galatians 2:16. Gayunman, alam naming ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Yun lang. At hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. At hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat walang taong pinawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Napaka-clear. Kaya kung ikaw ay nagpapakabait at sabi mo baka mabe very good, ay sorry. Si Jesus ang mabait. Tanggapin mo na lang siya.
Iba na ang kasunduang ito. Hindi na ito covenant of works. Kasi wala na tayong kailangang gawin. Mananampalataya na lang. Kung noon may iniutos ang Diyos kay Adan at pag ginawa ito siya hindi mamamatay. Ngayon, walang utos sa inyo para gawin. Mananampalataya ka na lang, maniniwala ka na lamang sa Panginoong Hesus dahil siya lamang ang nakasunod sa utos. Ang tawag dito ay covenant of grace, kasunduan sa biyaya. Dahil nanampalataya ka kay Kristo Jesus, katuwiran na ni Jesus ang mapapasayo. Ephesians 2 verses 8 and 9, sapagkat dahil sa biyaya o sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ay, wala nang, ano ka namang gugulo pa doon, ang liwanag. At ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Umalis na tayo sa Old Covenant na kailangang meron kang gawin para ikaw ay maging matuwid. Umalis na tayo. Bakit? Hindi natin nagawa. Dinala tayo ng Diyos sa New Covenant, bagong kasunduan, na ano yon? Hindi mo na kailangang gawin ang kung ano man para ikay tanggapin ng Diyos. Ang kailangan mo na lang gawin, manampalataya kay Jesus na nakayang gawin lahat ng utos. Dahil nagampanan lahat ni Jesus ang hinihingi ng kasunduan ng Diyos at ni Adan, aanihin ng mga sumasampalataya kay Jesus ang buhay na nawala noong nagkasala si Adan. Tayo po ay taga-ani na lang. Taga-tanggap. Ito ha, sinuway ni Adan ang utos, kaya't inani niya ang kamatayan at lahat ng mga sumpang kasama nito, sakit, karamdaman, paghihirap. Sinunod ni Jesus lahat ng mga utos, kaya inani niya ang buhay at lahat ng mga pagpapalang kasama nito. Okay. Dahil sa pagsuway ni Adan, nadamay ang lahi niya, yung mga naging binhi ni Adan. Dahil sa pagsunod ni Jesus, napagpala ang mga sumampalataya sa kanya. Okay. Ang anak ni Adan ay nakay Adan. Ang sumasampalataya kay Kristo, na kay Kristo. Kailangan sigurado ka kung nasaan ka. Ikaw gay na kay Adan o na kay Kristo. Dahil kung wala kang tagapagligtas, ikaw ay na kay Adan. At kung ikay na kay Adan, ang iyong aanihin ay ang resulta ng pagsuway ni Adan. Hindi ka makakarating sa langit. Dahil may kasunduan, pag ito ay ginawa mo, ay ikaw ay mamamatay. Yun pa rin ang kumikilos na kapangyarihan sa mga taong walang tagapagligtas. Kaya nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, umalis ka na kay Adan, pumunta ka kay Kristo, ikaw ay na kay Kristo. Sumampalataya ka kay Kristo, kaya ikay na kay Kristo. Now, tingnan po ninyo ang nangyayari sa mga na kay Kristo. Kaya ang title nito ay Pagpapala dahil na kay Kristo eh. Dahil na kay Kristo, sila ay parang nakasunod na rin sa mga utos kahit hindi. Sipin ninyo. Kaya pala lahat ng mga kasalanan natin ay pinatawad ng Diyos dahil tayo na kay Kristo. Kung wala ka kay Kristo, hindi mapapatawad ang kasalanan mo dahil walang nagbayad sa kasalanan mo. Kahit pa anong gawin mo, ikay magpakabait, bumawi ka, damihan mong mabubuti mong gawa, hindi mapapatawad ang kasalanan mo kasi ikaw ay wala kay Kristo. Kaya ikay napapatawad kasi binayadan ni Jesus ang kasalanan mo. Kaya ang mahalaga, ikaw ay dapat na kay Kristo. Dahil na kay Kristo, sila ay naging matuwid na rin ayon sa gawa. Di ka po kami matuwid dahil sa biyaya. Yes. Wait. Sila ay naging matuwid na rin ayon sa gawa. Hindi nga lang kanilang gawa, kundi gawa ni Jesus. Nung ako'y nagseshare, sinasabi ko, tanggapin mo lamang ang Panginoong Hesus. Tanggapin mo ang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Magsisi sa kasalanan at ikay maliligtas. Ang laging sinasabi ng mga may religious mind na naturuan nung una ng mga ito ang dapat gawin para ikaw ay tanggapin ng Diyos. Lagi na sinasabi nila, kadali, yun lang.
Wala akong gagawin, kadali. Hindi nila naunawaan, sobrang hirap. Hindi nga lamang ikaw ang naghirap, si Jesus ang naghirap. Mananampalataya ka lamang kay Jesus at sa ginawa niya, na nung siya'y napako sa krus, binayaran niya ang kasalanan mo. Dahil na kay Kristo, natupad din natin ang covenant of works. Kahit hindi. Bakit? Kasi na kay Kristo tayo. Umaani tayo ng ginawa niya. Katulad ng mga na kay Adan, umaani rin ang ginawa ni Adan. Umalis na tayo sa old covenant. Pumunta tayo sa new covenant. Ito'y covenant of grace. Now, listen to this. Para itong halo-halo habang lumalalim sumasarap. Lahat nating pagpapala is actually nasa promises ni Lord. Nasa pangako. Kaya meron akong babanggitin sa inyo mga pangako kahit nung old covenant. Nangako kasi ang Diyos ng mga pagpapala eh. That is the way kung papaano gustong ibigay ng Diyos ang blessing sa mga tao through promises. At babanggitin ko sa inyo mga pangako kahit nung old covenant. Mga pangakong may kondisyon. Kaya minsan hindi matanggap o malimit hindi matanggap. Simulan natin Deuteronomy 28 verse 1. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh, yun ang mabigat eh. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, wala na. Ay kahit ano sabihin dito, mahihirapan na dahil may kondisyon. Pero itong sinabi, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Verse 2, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Yun ang mabigat eh. Yun ang mabigat sa mga pangako ng Diyos noon. Itong mga pagpapalang ito, laging may kondisyon, laging kung. Talagang covenant of works. Talagang pangako ay pagpapala na may kondisyon. Question. Natupad ba natin ang mga utos? 10 commandments na lang. Thou shall honor thy mother and thy father. Natupad mo ba? Sino dito ang pinaglilinis ng pinggan nagdabog? Sino dito ang may sinabi ang magulang ay sinagot ng paiwarang o pabalagbag, ano kang tawag doon? Sige nga, magsabi kayo ng commandment. Thou shalt have no other gods before me. Ay ako, pastor, wala akong Diyos. Wala akong Diyos-Diyosan. Ang Panginoon lamang. Tunay? Alam mo ba ang Diyos-Diyosan? Ang Diyos-Diyosan ay sino mang umaakupan ng puso mo ng higit sa Panginoon. Sino ditong hindi mapigilang maglomi? Kulang na lamang isang bahin, lomi. We failed. Hindi natin pag-usapan yung 613 na utos. Again, question, natupad ba natin ang mga utos? Alay, hindi po. Siguro may ilan, pero hindi lahat. Alam mo ba sabi ng James, pag ikaw ay nakatupad sa 99% ng mga utos at pumalya ka sa 1%, pumalya ka sa lahat. Kaya yung mga taong nagmamalaking ako'y magpapakubuti para makapunta sa langit, ay siguraduhin mong ikaw ay perfect. Ano ibig sabihin? Dahil kahit matupad mo ang 10 utos at pumalya ka naman doon sa 603, ay wala. I mean, you have to be perfect in obedience. Si Jesus lang nakagawa noon. Uulitin ko, natupad ba natin ang mga utos? Hindi po. Pero dahil natupad ni Jesus ang mga utos at tayo ay na kay Kristo, sa biyaya ng Diyos ay pwede natin panampalatayanan ang mga pagpapala ng mga nakasunod sa utos. Yes, hindi mo nasunod. So yung mga sinabing kung susunodin mo, itong matatanggap mo, hindi ko nga nasunod eh. Anong gagawin ko? Well, ikaw ay na kay Kristo. Si Kristo nakasunod. Manampalataya ka na dahil sa pagsunod ng Panginoong Hesus, matanggap mo yung pagpapalang katumbas noon. Yan. Kung sa halo-halo, may tinamaan ng ube. Tingnan natin.
Palalim ito ng palalim. Hanapin ninyo, nandyan ang saging. Lahat ng ating pagpapala ay na kay Kristo. Dahil tayo ay na kay Kristo, tayo ay aanin ng buhay at lahat ng pagpapalang kasama nito. Ano po? Ang laki po nito. Yes. Dahil nakasunod si Kristo, sa mga pagpapala na mayroong kondisyon, pwede kong panampalatayanan dahil ako'y nakay Kristo. Yes, hindi ako nakasunod, pero nakasunod si Kristo. Ay, ako'y nakay Kristo. Wow. Pero syempre, may malikotang isipan. Ito ang takbo ng kanyang isip. Ay, kung ganun, pastor, hindi na lang ako susunod. Abay, bakit? Kasi kahit naman pala hindi sumunod, ay pwedeng tumanggap ng pagpapala dahil sa pagsunod ni Jesus. O hindi ako hindi susunod, mananampalataya na lang kay Jesus. Teka ha, dahan-dahan. Ayusin natin ang patas. No, hindi ka itutulak ng biyaya na magkasala. Never. Kung itinutulak ka ng biyaya, because this is biyaya, na magkasala, hindi biyaya yan. Sa halip, kung ikaw ay na kay Kristo, ang biyaya ay lalo magtutulak sa iyong sumunod. Let's not forget the message last Sunday. It's about repentance. Tinuro ko sa inyo kung ano ba talaga ang repentance o ito'y pagbabago ng isip patungkol sa Diyos at patungkol sa kasalanan. Yes, may pagpapala sa pagsunod, hindi ko inaalis yun. Pero, don't forget, hindi ka sumusunod dahil sa pagpapala. Sumusunod ka dahil mahal mo ang Diyos at dahil namumuhi ka na sa kasalanan. That, my friend, is repentance. Pagbabago ng isip. Kung sumusunod ka lang dahil sa pagpapala, alam mo, napakadali mong kuhanin sa Diyos. Bakit? Napakadami diyang nag-o-offer. Parinig ka. Ibibigay ko sa iyong gusto mo. Sambahin mo lamang ako. Marami diyang mga nagbigay na ng kanilang kaluluwa sa kung saan dahil sa pagpapala. Kaya hindi ka pinapalapit ng Diyos sa Kanya dahil doon. Oo nga't may pangako ng mga blessing. Pero hindi yun ang purpose at hindi yun ang gusto ni Lord na maging motivation mo ng paglapit sa Kanya. Ano yun? Gusto ni Lord na mahalin mo siya. Doon ka lalaya. Gusto ni Lord na tanggapin mo ang Panginoong Yesus bilang kabayaran sa kasalanan mo, iyon Diyos, Panginoon, at tagapagligtas. At pagkatapos noon, mag-iiba na ang tingin mo sa kasalanan, mamumuhi ka doon. Gusto ng Diyos na totoong tanggapin mo ang iyong tagapagligtas. At ang mangyayari nito ay magkakaroon ka ng bagong espiritu, ipapanganak nga muli. At itong bagong espiritu ay magkakaroon ng bagong passion, bagong desire. Gusto mo na ang Diyos na dati hindi mo naman gusto. Dati kailangan ka pang hilahin para umattend. Sabi nga nila, parang bayawak na hinihila sa lungga. Dati kailangan ka pang suhulan para makinig. Kailangan ka pang amuin para umattend ng live group. Dati. Pero ngayon, di ka na mapigilan. Gusto mo makarinig ng salita. Gusto mo sambahin ng Diyos. Kasi nabago ang nature mo. Nabago ang nature mo. Yun ang gusto ng Diyos. Kung lalapit ka sa Kanya dahil gusto mo ikay yumaman, gusto mo ikay gumaling, okay lang yun. Ginagamit yun ng Diyos sa una, pinapakita ang Kanyang power para makuha ang iyong atensyon. Pero, paano pag magaling ka na? Paano pag mayaman ka na? Lalapit ka pa ka. Diyan na muna kayo. Ayos na ako din eh. Saka na ulit pag may problema. Hindi ka tatagal kung ang paglapit mo sa Diyos ay dahil sa pagpapala. Hindi ka tatagal. Paano pag may dumaan pagsubok? Dahil laging may dumadaang pagsubok, ang Kristiyano ay hindi exempted sa pagsubok. Kung ang Panginoong Hesus nga ay dumaan sa pagsubok, tayo pa naman. Paano? Kapag nandyan na, at ikaw ay heartbroken, Lord, ang pangako mo, di ba pangako mo? Sino masabi sa iyo?
Ikaw yon. Okay. Sino nakakaalam na 2023 is the season of special blessing? Okay. This is a special blessing. Dahil ito'y blessing na hindi dahil sa pagsunod mo. Ito'y blessing dahil sa pagsunod ni Jesus. Blessing na nagpakita ng kabutihan ng Diyos. Ang tawag, biyaya. Some people are so afraid in teaching biyaya. Hindi ka naman makakaiwas sa biyaya kasi sa New Covenant, it's all biyaya. And please, huwag kayong magkaroon ng maling notion sa biyaya. Ang saya-saya natin, yay, tumanggap ako, biyaya. Yay! Tumanggap ako ng himala, na-reunite ang family. Gumaling. Na-promote, biyaya, yay! Alam mo bang yan ay biyaya sa'yo? Pero yan ay pinagtrabahuhan ni Jesus. Kaya ikay tumatanggap ng biyaya kasi may nagtrabaho. Sa iyo, hindi. Ikaw, wala ka. Oo. Praise God, tuwang-tuwa ka. And I pray it will result to more thanksgiving, praise and worship to God. Pero don't forget, kaya ikaw ay tumanggap ng biyaya kasi yan ay resulta ng ginawa ni Jesus noong una. Kaya every time tatanggap ka ng biyaya, samahan mo ng ang iyong pagbubunyat, pagsiselebrate, samahan mo ng Lord, napakabuti mo talaga. Dahil sa iyo, kaya ako natanggap ito. Bakit? Tinubat ng Panginoong Yesus ang kasunduan. Na kapag ito'y ginawa mo, ito ang darating sa iyo. Kapag ginawa mo ang utos, itong pagpapalang pupunta sa iyo. At dahil tinanggap mo ang Panginoong Yesus, ikaw ay na kay Kristo at ikaw ang umaani ng kanyang pagpapala. Ikaw ang umaani. Kung tinanggap natin ang kaligtasan by faith, na pag-usapan natin, Pastor, maganda yan. Paano ko matatanggap yan? Simple lang. Simple explanation pero hindi simpleng gawin. Kung tinanggap natin ang salvation by faith, nanampalataya tayo. Ganon mo rin tatanggapin ang iba pang pagpapala by faith. Dahil ikaw ay na kay Kristo, listen, isipin mo na ikaw ay nakasunod. Pastor, hindi naman ako nakasunod. Kaya nga isipin mo, nananampalataya ka ikaw ay na kay Kristo. Isipin mo, ikay matuwid. Hindi nga ako matuwid may mga maling ako nagawa. Kaya nga isipin mo, ikay matuwid dahil ikay na kay Kristo. Kung ikay na kay Adan, wala tayong magagawa. Wala kang tagapagligtas Pero tinanggap mo ang Panginoong Yesus. Ikay na kay Kristo. Kaya isipin mo na ikay matuwid dahil si Kristo ay matuwid. Isipin mo, natupad mo lahat ng mga utos. Bakit? Kasi natupad ni Kristo ang mga utos. At ikaw ay na kay Kristo. Kapag inisip mong gayon, ikaw ay nananampalataya. Dahil hindi naman nananampalataya ka. Na ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ay perfect. The first and last sacrifice for everyone, for all sin. Kaya kahit ikay nagkasala, binayadan niya ng Panginoong Jesus at ang katuwiran niya, natupad niya lahat ng mga utos, pinanganak siyang walang kasalanan, ang katuwiran niya, ibinigay sa'yo. Kaya iisipin mo, matuwid ako. Pag inisip ko po yun, ano nangyayari? Nananampalataya ka. Nananampalataya ka. Tuloy natin ang pangako ng Diyos. Deuteronomy 28 verse 3. Ito ang mga pagpapala ng mga sumusunod. Taas nga ang kamay ng mga sumusunod. Okay. Bakit kayo nakasunod? Dahil na kay Kristo. Yes. Dahil imposibleng makasunod. Maliban ikaw ay na kay Kristo. Dahil ang hinihingi ng Diyos na obedience para ikay tumanggap ng pagpapala ay perfect obedience. Huwag mong sasabihin sa akin, mas lamang ang mabubuti mong gawa kaysa masama. Hindi pa rin valid yon. Dahil ang hinihingi ng Diyos, perfect obedience. Tuloy natin.
Deuteronomy 28 verse 3. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. God will bless you in the city and in the country. Ano kaya ibig sabihin na rin? Anywhere. Pagpapalain ka ng Diyos, ikaw man ay nasa Pilipinas o ikaw ay nasa Canada. Yun ho gay, tunay na, mananampalataya ka. Dahil natupad ng Panginoong Hesus ang mga batas. Siya ngayon ay tumatanggap ng mga pangakong ito. Dahil ang sabi ni Lord, kung hindi mo ito susuwayin, ito ang mga pagpapalang pupunta sa iyo. Nagawa ito ng Panginoong Hesus. Aanuhin ka naman ng Panginoong Hesus, are. Ang Panginoong Hesus naman hindi mag-OFW. Bakit ginawa ng Panginoong Hesus yun? Para sa mga mananampalataya na sila man ay nasa Pilipinas o nasa abroad, sila'y pagpapalain. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan, sa inyong mga bukid. Ibig sabihin, ikaw man ay nasa Makalamkam. Sino mga taga-Makalamkam? Okay. Ikaw man ay nasa NATO. Sino taga-NATO? Kalantas. Mabunga. Meron pa nga Nabula nga yan, no? Tignan ko, lalayuan ko talaga. Palakpak! Abay, meron pa rin nga Okay. Kung ikaw man ay nasa bukid, o ikaw may nasa bayan, Barangay A, meron ba? Okay. Barangay B. Okay. Barangay C. Nasaan man kayo, nasa bukid man o nasa bayan, pagpapalain kayo ni Lord. Bakit mo kayang panampalatayanan yon? Kasi natupad mo ang utos dahil ikaw ay na kay Kristo. Paano ko po natupad yun? Hindi naman, nananampalataya ka nga sa Panginoong Hesus na yung ginawa niya sa krus ay para sa'yo, na yung kanyang pamumuhay nung siya'y nandito ay para sa'yo. Kaya nung siya'y nakapako sa krus, kinuha niya ang kasalanan mo, yung reason kung bakit hindi ka mapapagpala, at kinuha mo naman ang katuwiran niya, ang reason kung bakit ka dapat pagpalain. Deuteronomy 28 verse 4. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak. Manganganak kayo ng mga kambal. At pagkatapos ng kambal ay kambal uli. Sabi ni Ivy, pangako ng Diyos Sa mga nananampalatayang magkakaanak, sa mga naniniwalang magkakaanak ngayong taong ito, siguraduhin mong may asawa ka. Yun muna ang panampalatayanan mo bago ang anak. At bago ka manampalatayang magkaasawa, siguraduhin mong meron kang boyfriend o girlfriend. Mahirap mag-asawa ng walang boyfriend o girlfriend. Yung pala yun, oo. Kaya pag nanampalataya ka, magkaanak, ang ibig sabihin na nanampalataya ka, magka-boyfriend. Yun ang ibig sabihin nun. O sinong gusto magkaanak? Kita mo na, alam na alam na ninyo ang ibig ko sabihin. Okay. Now, may pangako sa inyo. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak. Ay, nako. I pray ma-reveal sa inyo ito na may kalayaan ka ngayong manampalataya at maniwala dahil ginawa ng Panginoong Hesus ang mga utos at ito'y pangako sa mga sumusunod sa utos. Amen? Masaganang ani sa inyong lupain. Alam mo ba para mangyari ito? Kailangan meron kang lupain. Mahirap sumagana ang ani sa walang lupa. Kaya, manampalataya ka na sa taong ito, magkakaroon ka ng lupain.
Bakit mo matatanggap yon? Kasi nasunod ng Panginoong Hesus ang mga utos at ayon doon ay meron itong katumbas na pagpapala at ito ang pagpapala. Pag natanggap mo na ito, sasabihin mo, yay, salamat sa biyaya. Pero don't forget, kaya mo natanggap yon, may nakasunod sa utos. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen ba? Parang halo-halo, naabot mo na ang saging. Halo pa, mamaya, nata, sago. Itapon mo na yun, wala sarap yun. Sabihin mo, masaganang ani sa inyong lupain. Sino ang gustong magkalupa? Pangako ng Diyos, ikaw ay magkakalupa sa lupang iyan ay magiging pagpapala sa iyo dahil ang lupang iyan ay magpuproduce ng mga ani. Magpuproduce yan ng blessing, ng prophet. Kanino yon? Alam mo, may talagang marami dito mga asyendero. Gusto talagang mag-asyendero. Kung dahil sa pagsuway ni Adan, nahirapang maglabas ng ani ang lupa, sa pagsunod ni Jesus, manampalataya ka. Saan? Listen. Sa mas madaling paraan ng pagkita sa iyong hanap buhay. May mga taong hirap na sa paghanap buhay, ikaw man ay nag-iempleyo, nagninegosyo. Alam mo ba na yan ay resulta pa rin ng pagsuway ni Adan? Ngayon, na nasunod ng Panginoong Hesus ang utos, yung mga parusang iyon, hindi yun sa iyo. Ang sa iyo ay pagpapala. At ano ang sabi ng Panginoon? Ang sabi niya, masaganang ani sa iyong lupain. Sa halip na mahirapan ka sa kaunting ani, ito ang mangyayari. Dahil nananampalataya ka sa Panginoong Hesus at dahil sa pagsunod ng Panginoong Hesus, manampalataya ka na mas madali ngayon ang paraan ng pagkita sa iyong hanap buhay. Kanino yun? Deuteronomy 28 verse 5. Pagpapalain niya ang imbaka ng iyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Pagpapalain niya ang imbakan. Ano bang mga imbakan? Of course, ang sabi ng iba, ito daw ay refrigerator, imbakan. Pero hindi lang yon. Pwede yung warehouse, pwede yung bangko. Ano ma pinag-iimbakan mo ng iyong mga inani? Alam mo bang ito'y pangako rin sa first fruit? Ang sabi dito, kapag ikaw ay nagdala ng iyong first fruit, pupunuin ng Diyos ang iyong imbakan at ang pagpapalay mananatili sa iyo at sa iyong pamilya. Isipin mo, ikaw ay sumunod, so meron yung katumbas na pagpapala. At heto ngayon, Deuteronomy 28 verse 6, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Lahat na gagawin, ha? Lahat na gagawin. Ano bang ginagawa mo? Ako po'y sumasayaw. Bay, pagpapalain ka dyan. Lahat na gagawin. Ano bang ginagawa mo? Sa bahay ho. Ako lagi nang paikot-ikot din ang matapos. Siya, ngayon matatapos na yan. Bakit pagpapalain ka ng Lord? Hindi nyo napapansin, lalo ng mga babae, yung mga pagkasisipag, hindi nyo napapansin, hindi matapos-tapos ang gawain. May sasabihin ako sa inyo, kahit umabot kayo ng 90 anyos, hindi matatapos yan. Pero, kapag ikaw ay tumanggap ng kakaibang biyaya, pagpapalain ng Diyos, ikaw, at mapapansin mo, bakit tapos na? Magagawa ko na yung ibang mga gagawin ko. Okay? Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Sa school, o mga nag-aaral, pagpapalain ka ng Diyos sa iyong mga ginagawa sa school. Yung mga projects na yan, kang mag-alala, matataas ang grades mo dyan. Aba, ay talagang marami nga palang gusto tumaas ang grade ng hindi nagtatrabaho. Dahil tinrabaho na daw ng Panginoong Hesus, ay di sila na daw. Okay. Di, tawag dyan favor.
Alam mo, dahil pagpapalain ng Diyos ang lahat ng inyong gagawin, ang mga pinagtatrabahuhan ninyo, ayaw kayong bitawan. Oh, I have heard this. Ayaw talagang bitawan. Bakit? Kasi pinagpala ng Diyos sila sa kanyang mga ginagawa. Oh, I pray, ito'y mangyayari sa marami. Deuteronomy 28 verse 7, ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo. Ba, oh, mga kandidato, ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo, matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Anong ibig sabihin? Sila'y magsama-sama na. Bakit? Sapagkat ikaw, kasama si Yahweh, wala silang magagawa. Pero laliman mo, stop fighting your enemy, love your enemy. Why? Because it is not your fight anyway, it is the Lord's. Hindi mo naman laban yan, kaya totoo nakikipaglaban. Pag mayroong gusto makipag-away sa iyo, ayaw mo naman, ay di mahalin mo na lamang at ibigay mo sa Panginoon. Gayan talaga, may mga taong inggit, hindi, may mga taong kailangan ng Panginoon. Ano ba naman niya kung ano nasasabi ko? Deuteronomy 28 verse 12. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Napag-alaman ko, ang blessing, ito'y malimit is, you need to be at the right place at the right time. Kailangan ikay nasa tamang lugar sa tamang panahon. At ito ang ibibigay ng Diyos, na kapag nagbukas ang langit, ay inasa kapanahunan. Ibig sabihin, abay din nandoon ka. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, itong sarap nito. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, sa halip kayo pang magpapautang sa ibang bansa. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Walang magkukulang. Kaya nangungutang kasi kulang. Kaya ikaw ang nagpapautang kasi gagawin ng Diyos na ikaw ay wala ng kulang. So ikaw ang magpapautang. Kaya naman, anong gagawin ni Lord? Bubuksan ni Lord ang langit. Ang ibig sabihin, bubuksan ni Lord ang mga pinto na dating sara. Bubuksan niya ang opportunity na dati wala. Bubuksan niya ang pabor na dati hindi mo matatanggap. At ibubuhos sa iyong ulan sa kapanahunan. Alam mo ba ang malimit na kapanahunan? Ngayon na yun eh. Sabi ng iba, baka po hindi ngayon. Na-delayed na nga. Anong ibig ko sabihin? Panampalatayanan mo, huwag kang ma-relax. Nasasabihin mo, alay, baka hindi pa panahon. Panahon na! Maraming pagkakataon sa isang Kristiano'y panahon na delay na nga. Alam mo kung bakit? Kasi nga kulang sa pananampalataya, kulang sa talagang pag-claim, kulang sa talagang ikay naniniwalang yun ay sa'yo na. I am telling you, itong lahat ng mga pangakong ito'y noon pa sinabi. Itong mga pangakong ito'y para sa inyo at kailan yon? Sabihin mo, ngayon na. Kaya naman, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Deuteronomy 28, verse 13. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Ang ibig sabihin, gagawin kayong ulo at hindi buntot. Alam mo, we are servants. Okay lang yon. Tayo naglilingkod. Yun ay puso ng isang lingkod. Pero hindi naman ibig sabihin, ikaw ay nasa pinakamababang posisyon. Pwede kang maglingkod kahit ikay nasa mataas na posisyon. At yun ang pangako ng Diyos sa iyo. Ikaw ay magiging ulo at hindi ka buntot. Kanino yon? Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. O wag nang mag-alala. Kung hindi mo man natupad, merong Kristo na nakatupad nito. At talaga itong mga pangakong ito,
Hindi naman talaga ito matutupad ng mga Kristiyano na perfect Meron talagang sasala. Salamat. Merong Jesus na nakatupad sa lahat ng pangako, nananampalataya tayo sa Kanya, na dahil sa ginawa niya, matatanggap natin ang pagpapala na katumbas noon. Are you there? Worship team, please. Pastor, I think I have to watch this again. Kasi gusto ko talagang ma-internalize. Imagine, iisipin ko na ako'y matuwid. Iisipin ko ako'y nakasunod sa utos kahit hindi. Yes, that's faith. Dahil yun ang totoo ng kinanampalataya. At dahil doon, may karapatan ako o I have that chance na manampalataya kahit hindi akong gumawa. Yes. Yes. Pero wag mong kakalimutan ha. Alam ko excited ka sa blessing. Pero please, blessing will not make you closer to God the way God wants you to be close to Him. Ang magagawa lang nito ay comfort. Siguro magbunga ng thanksgiving sa Panginoon. Dapat lang. Ang magagawa lang ng blessing ay matupad ang plano ng Diyos sa iyo na maging pagpapala ka sa marami. Pero if you want intimacy with the Lord, if you want to be closer with God, lagi mo lamang isipin na lahat ng mga pagpapalang ito ay pinaghirapan ng iyong Diyos. Lahat na tinatanggap mo ngayon, kung ikaw man ay alam mo, hindi ako karapat-dapat tumanggap ng ganito, Pastor, I am so blessed. Wala naman akong ginawang talaga lang. Yes, I understand. It is because Jesus paid the price para matanggap mo yung mga blessing na yan. Gusto ko maisip mo yon. And I pray that you will fall in love with Him every day. Dahil nagdusa siya para sa iyo. Are you ready to give honor to our King? I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Break every stronghold, shine through the
4:19 says, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang lahat nating pagpapala ay na kay Kristo Jesus. Ikaw ay na kay Kristo Jesus. Father God, I lift up to you your people, your church. Kahit ang mga nasa online ngayon, Lord, reveal yourself to us more. Let us understand what is it to be in Christ Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong ginawa para sa amin, na ngayon naunawaan namin na kaya kami pinagpapala. Kahit hindi kami karapat-dapat tumanggap, ay dahil sa ginawa mo. Tumatanggap kami ng biyaya dahil pinaghirapan mo. Sa amin madali kasi nagdusa ka. Salamat, Panginoon, sa pagpapaunawa sa amin na bawat pagpapalang tinatanggap namin ay pinaghirapan mo at binigay mo sa amin. Oh Lord God, we're falling in love with you more and more. This we pray in Jesus' name. Amen.